Amen. So, praise the Lord. At nandito tayo muli sa ating Morning Revival Preview. Ang schedule natin ay Week 1, Day 2. At ang pinaka-title natin for this week ay The Bride, the Goal of the Lord's Recovery. What is the goal of the Lord's recovery? The bride. Amen. So meron tayo rito mga Bible verses, babasahin ko. So yung unang Bible verse natin ay Revelation 21:2. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. So dito sa verse na ito, binanggit yung New Jerusalem. Yung New Jerusalem, tinawag siyang bride. No? So, tinawag siyang bride. Kaya, hindi siya physical. No? Sa isang banda, parang present siya as a city. Pero, itong city na to ay tinawag na bride. Kaya, hindi siya physical na city. Symbolic siya. Kaya, sa Biblia, lalo sa Book of Revelation, pag binabanggit ang New Jerusalem, ito ay hindi physical na city, kundi ito ay bride or wife. So, ibig sabihin, ito ay grupo ng mga believer na napasukdol sa huling kapanahunan upang maging bride or wife. Amen. So, sa 9 to 10, come here. I will show you the bride, the wife of the Lamb. And he carried me away in spirit onto a great and high mountain and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. So ito yung sinasabi ko. Kung minsan ang New Jerusalem ay tinatawag na city. Pero itong city na New Jerusalem, tinatawag na bride. So, ano ba siya? City o bride? No, siya ay city, okay, sapagkat ito ay isang symbolic. No, symbolic siya. No, kaya tinawag siyang city. No, pero, tinawag siyang bride dahil ito ay isang living entity. Buhay na entidad ito na binubuo ng mga believers. So magbabasa na ako. The Gospels give us a full record of Christ as our Savior. However, have you noticed that the four Gospels also tell us that Christ has come as the bridegroom? So maraming mga verses dito. Kasi pag Gospels kasi, alam natin ang presentation dyan ay Savior o Redeemer. Kaya nga Gospels eh. Pero, alam nyo, maski sa Gospel, okay, bagamat ang pinaka-focus dyan ay salvation, present pa rin niya si Kristo. No, bilang, bridegroom or groom. At binanggit din ang bride. O, kaya, ibig sabihin, hindi talaga maiwasan na bigyan ng atensyon si Kristo bilang bridegroom, okay, at ang kanyang kapareha na walang iba kundi ang church bilang bride. So, yan ay masusumpungan natin sa Gospel. So, marami mga verses na binanggit dito. Pwede niyong basahin. Matthew 9:15, Mark 2:19, Luke 5:34, John 3:29. So lahat itong mga verses na ito, binabanggit niya. No? Pwedeng si Kristo as bridegroom or pwedeng ang mga believer as bride. So sa gospel yan. Amen. Amen. When the disciples of John the Baptist saw many people forsaking John and follow the Lord Jesus, John told them not to be troubled, that Christ is the bridegroom, and that all the increase belongs to Him. The bride is the increase of Christ. So ano yung bride? The increase of Christ. Amen. So ibig sabihin, pag si Kristo ay lumago na sa atin, yung increase of Christ,
tinutukoy ang paglawak ni Kristo sa atin. Sa labas, hindi naman siya nag-i-increase. Sa labas natin, hindi siya mag-i-increase sapagkat perfect na siya. Pero sa loob natin, upang tayo ay ma-consummate bilang mga bride, kailangan ng increase, kailangan ng growth in life, kailangan ng pagpapalaganap niya. No? At itong pagpapalaganap niya ito ay para sa bride, upang ang bride ay maihanda. Amen. Kaya yun yung pinakapaksa ng buong book ng MR natin. Ang paghahanda sa bride. Amen. In the epistles, Christ and the church are portrayed as husband and wife. If we know what is unfolded in the epistles, we will see that Christ is revealed in them as our husband, and that the believers are revealed as his counterpart, as his wife. So ito naman yung epistles. So ang mga epistles naman, ito yung mga writings ng mga apostles. No? At sa writing naman ng mga apostles, dito mas malinaw na pinakikita sa atin. Okay, pinakikita sa atin ang isang paglalarawan ng husband and wife. So sino ba to? Okay. So si Kristo ay pinapakita sa atin bilang asawang lalaki, at ang mga believers naman ay pinakikita sa atin bilang kapareha niya. Yan ay ang kanyang asawang babae. So sa epistles, napakalinaw niyan. Lalo sa mga sulat nila Paul. Maging yung paglalarawan ng Christ and the church sa Ephesus. So binanggit na yung Christ and the church, okay, ay tumutukoy kay Kristo bilang asawang lalaki, at yung church tumutukoy sa asawang babae na walang iba kundi ang mga redeemed people. So malinaw yan. Amen. So pupunta na ako sa today's reading. In Revelation 19, we see that Christ will enjoy a wedding feast. And in chapter 21, we see that the New Jerusalem will be his wife. The ultimate consummation of the whole Bible is this universal couple, the husband and the wife. Pag sinabi mo kasing ultimate consummation, yung pinaka kasukdulan. No? Kasi ang Biblia, para mga seed yan Mula sa Genesis, nagde-develop lahat ng mga yung mga item dyan. No? At mula sa Genesis, makikita mo yung mga pagsasalarawan, mga typolohiya, no? Pictures, symbols, kung ano-ano. Okay. Then, eventually, tatakbo siya, at pagdating sa Book of Revelation, makikita na natin yung pinaka-consummation ng mga bagay na ito. No? Kaya sa Book of Revelation, okay, na siyang aklat ng mga pagpapasukdol na umaabot siya sa mga rurok at sa kasukdulan, ano na ang nangyari. Ito makikita natin. Okay. So, sa aklat ng Revelation, na consummate dito ay isang pangsansinukob na mag-asawa. No? Isang asawang lalaki at isang asawang babae. At malinaw na makikita natin dyan na yung universal couple na yan ay walang iba kundi si Kristo at ang Ecclesia. So sa epistle nakita natin yan. Okay? Pero sa huling aklat ng Revelation, okay, nakita natin yung pinaka-consummation. Okay? So, furthermore, the Bible tells us that this couple, okay, with two persons are one flesh. So, madalas sinasabi natin, ang mag-asawa ay one flesh. Isang laman lang sila. Pag ang tao, kung isang lalaki at isang babae, okay, ay pinagsama at kinawang mag-asawa sa pamamagitan ng bisa ng batas,
No? Kung saan sila ay qualified pagkatapos na pinagsama yan. So yan dalawang tao na yan, sinasabi ng Biblia, ay magiging isang laman. Mabubuo sila, para isang laman lang sila. Oo, so ganun sila. Amen. Since they were one flesh, they were also one man. One flesh, one man. Oo. Sapagat isang laman, parang isang tao lang sila. Oo. So yung mag-asawa, pag pinagsama mo yan, okay, naging isang laman lang yan. Okay, at parang naging isang tao lang sila. Nabuo sila. Parang dalawang halves na pinagsama mo at nabuo. So, ganun ang mag-asawa. Okay? So, Christ and His chosen people are one. Universal corporate man with Christ, the husband as the head, and with the church, the wife as the body. So, si Kristo at ang kanyang piniling bayan ay naging isa. Naging pangsansinukob na sama-samang mag-asawa. Okay. At ang ulo ay si Kristo bilang asawang lalaki at ang eklesiya ay ang asawang babae na binabanggit din na katawan ni Kristo. Amen. Amen. So eventually, these two become one, all-inclusive, universal corporate man. No? Ang dalawa ay naging isa. Okay. At sila ay naging all-inclusive. So, pinagsama-sama. Universal, pangsansinukob. Corporate man, pinagsama-samang tao. Okay, so in Ephesians 5, the church is presented as a wife. And in Ephesians 1, the church is presented as the body of Christ. Amen. She is Christ's wife and Christ's body. Christ is her husband and her head. So Christ and the church are a universal corporate man. This is the kernel of the divine revelation in the Word. Amen. So, yung eklesiya, tinawag siyang katawan ni Kristo. So, kanina sinabi natin, kapag naging mag-asawa, naging isang laman. At ang isang laman, naging isang tao. Kaya pag tinignan mo si Kristo at ang eklesiya, mabubuo mo ang isang tao. Yung ulo si Kristo, yung katawan, ang eklesiya. No? At dahil isang ulo at isang katawan, isang tao yan. No? Isang kabuuan ng tinatawag natin isang tao. No? At sa Biblia, tinatawag siyang bagong tao. So yan ang eklesiya. At ito ay pangsansinukob. Pag sinabi mong pangsansinukob, hindi siya wala siya specialty ng pagiging Hapon, Inchik, Amerikano, kundi universal siya. Okay, pangsansinukob siya, international. So ito yung bagong tao at siya rin yung kernel ng divine revelation ng salita ng Diyos. Kernel, pinakalaman, pinakanilalaman ng buong Biblia. So eventually, all the overcomers will be the New Jerusalem as the bride of Christ for 1,000 years in its initial and fresh stage. These 1,000 years will be counted as one day, the wedding day. This will be the initial and fresh stage of the New Jerusalem as the bride of Christ. Amen. So kanina binanggit sa atin na yung New Jerusalem, okay, ito ay ang kabuuan, okay, ng mga piniling tao ng Diyos. So New Jerusalem siya. Okay. Pero dito, meron siyang aspekto. So yung unang stage ng New Jerusalem ay tumutukoy sa 1,000 taong kaharian. No? At ito ay binubuo ng mga overcomer. No, bilang bagong Jerusalem. Okay, so yung unang stage ng New Jerusalem, so pwede natin sabihin, dalawang stage siya. So yung unang stage niya
ay tumutukoy sa kasintahang babae ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. No? At ito ay ang pauna at sariwang stage o kondisyon ng bagong Jerusalem. Okay? At ang 1,000 years, sinasabi sa atin, katumbas lang yan ng one day sa Diyos. Amen. At ito ay ang wedding day. So, ang wedding day, maglalas siya ng 1,000 taon. At ang anong meron dyan? Mga overcomer. No? Sila yung sila yung unang yugto ng New Jerusalem. Napaka-fresh. No? So, ito ay tatagal ng 1,000 taon na sumasagisag sa panahon ng kasalan. Sabi mo, wala pang kasalan dito sa mundo na umabot ng ganyang katagal, 1,000 taon. Pero sa mata ng Diyos, ang 1,000 taon, isang araw lang yan. So, pag tinignan niya, oh Lord, gaano katagal itong kasal? Sasabihin niya sa'yo, 1 day sa akin, pero sa iyo, 1,000 years. Amen. Amen. So, yan yung unang stage ng bride. Kasalan kasi yan, kaya ang New Jerusalem dyan ay tinatawag nating bride. Amen. Eventually, the New Jerusalem will be consummated and completed in full as the tabernacle of God and the wife of Christ in the new heaven and new earth. Amen. So, ito naman yung final stage ng New Jerusalem. Ang New Jerusalem, okay, ay mapa-finalize, no, sa panahon ng bagong langit at bagong lupa. So, ibig sabihin itong lumang langit, lumang lupa, lilipas ito. Dadali ng Diyos ang isang bagong langit at isang bagong lupa. No? At sa panahon na yan, yung New Jerusalem, okay, ay aabot na sa kanyang final stage. So, yung unang stage, binubuo lang siya ng mga overcomer. So, hindi siya ganong kalakihan ng bilang. Pero doon sa pangalawang stage niya, sa final stage, mas malaki na ito. No? At ito ay hindi na tinatawag na bride, kundi wife na. So, yan yung final stage. At siya ay masusumpungan sa isang bagong langit at bagong lupa. Yung first stage niya, wala pa sa bagong langit at bagong lupa. Okay, yung kaharian na yan ay iiral dito sa lupa at sa langit natin ngayon. Pero ang lupa ngayon at ang langit, bago umiral, itong unang bahagi o aspekto ng bagong Jerusalem, i-restore naman to. Papagandahin din to. Kaya lang, mawawala din ito. At dadali ng Diyos ang isang bagong langit at bagong lupa, okay, at ang final stage ng bagong Jerusalem. Mas malaki na to. So yung unang stage niya, hindi ganun karami. Pero ito, kasama na lahat. Amen. Amen. Okay, so ito, pakinggan nyo. Okay. In the kingdom of 1,000 years, the New Jerusalem will be composed only of the overcomers. Besides the overcomers, there will be a great number of immature saints. Then after the 1,000-year kingdom, all the believers will be matured. If we do not get matured in this age, we will be matured in the next age. Amen. So, ganito siya. Yung unang stage niya, yung unang stage ng New Jerusalem, okay, siya ay binubuo lamang ng mga overcomer. So, pag binanggit natin yung overcomer, ang pinakamagandang description niya ay gumulang. So, ang overcomer ay binubuo ng mga believer na gumulang na. Gumulang na sila. At sila ay mabubuo bilang bagong Jerusalem sa unang yugto. No? At sila ay maghahari ng 1,000 taon. Dito sa lumang langit at
lumang lupa na naipanumbalik. No? At ito ay reward. So ang masama sa kasalan bilang bride ay isang reward. No? Dahil sila ay gumulang na mature ng mas maaga. No? Kaya yun ang unang stage ng bagong Jerusalem. 1,000 years of kingdom. Okay, at binubuo lang ng mga overcomer. Pero maraming believer, hindi lang yan. Kaya lang, yung ibang believer, hindi pa na-mature. Yun, so hindi pa sila na-mature. Kaya habang umiiral yung unang yugto ng bagong Jerusalem, na kung saan ang nandoon ay mga overcomer, yun namang mga hindi pa lumago ay papalaguin, papahinugin. No? At gugugol din ng Diyos ng 1,000 taon din para sa kanila upang sila ay palaguin. No? At yung final stage, okay, ng New Jerusalem, pagkatapos ng 1,000 taon, yung mga overcomer, okay, kasama ng mga hindi pa lumago noon, na malago na, magsasama na. At yan yung final stage ng bagong Jerusalem. So lahat na. Praise the Lord. So maring church, halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ngayon tayo magkakasama sa church life. O di ba? Praise the Lord, brother. Amen, sister. Magkakasama tayo. Pero sa loob ng church life, merong mga talagang lumago. Gumulang. No? At sila ay naging overcomer. Pero meron namang nasa church life din ngayon na hindi lumago. Hindi sila lumago. No? Kaya pagdating ng pagpapasok doon ng bagong Jerusalem, okay, yung mga lumago, naging magulang na, tatawagin sila mga overcomer. At sila ay mapapasok doon bilang bagong Jerusalem sa unang yugto. At yun ay reward. So 1,000 taon ng kasalan. Kasalan. Pero minsan sinasabi natin, 1,000 taong kaharian. Maski ano itawag mo, kaharian ba yan o kasalan yan, yan ay enjoyment, syempre. Kasi reward yan. Yun namang hindi lumago. Hindi lumago. Hindi sila masasama doon. At ang Diyos ay gugugol ng 1,000 taon din, aasikasuhin din sila para sila ay lumago. Paano ba gagawin ng Diyos na palaguin yung mga hindi lumago? No, bakit kailangan 1,000 taon? Isang inisip mo, tagal naman. Yun ang time frame eh. Wala tayong magagawa. Di ba? Yung naghahari, 1,000 taon din. So, para hindi masayang yung 1,000 taon, gagamitin din ng Panginoon yun. No, para doon sa mga hindi lumago. At naging hindi overcomer. Wow, 1,000 taon. Yung isang side, 1,000 taon. Naghahari. Nasa piging ng kasalan. Nagre-rejoice. Nag-i-enjoy. Di ba? Yun namang iba. Ang tingin ko, mas malaki itong bilang na ito eh. Itong mga hindi lumago. Mas malaki ito. Yun naman mga hindi lumago. Nasa isang lugar din. Hindi nag-i-enjoy yan. Sigurado ko, hindi nag-i-enjoy yan. Okay, hindi magandang lugar. Hindi magandang atmosphere. Papalaguin ng Panginoon itong mga ito. At sa ayaw nila sa gusto, kung nandyan tayo, sa ayaw natin sa gusto, lalago naman tayo. Alam ng Diyos ang tamang formula para palaguin yung mga hindi lumago. Amen. So ano masasabi ko dito? Actually, itong kapanahunan na ito, naniniwala ko, sapat para lumago tayo. Sapat siya. Bakit hindi sapat? May lumago eh. Bakit merong hindi lumago? Ibig sabihin, may problema. Yung lumago, ibig sabihin, pinapatunayan nila na sapat yung panahon para lumago.
Yun naman mga hindi lumago sa panahon na ito, may problema, kaya hindi lumago. No? So yun ang ibig sabihin yan. Pero ano man ang problema mo sa panahon na ito, okay, ano man ang problema mo, kaya hindi ka lumago, maaasikaso yan ng Panginoon. Masusolusyonan niya yan. Kaya lang, 1,000 taon ang aantayin para makumpleto lahat itong mga hindi lumago. At alam ng Panginoon kung paano niya gagawin yan. At pagkatapos ng 1,000 taon, natapos na, yung mga hindi lumago, malago na. Okay? At magkakaroon ng second stage ng bagong Jerusalem, pagsasama-samahin na lahat. Yung unang lumago, dumaan sa 1,000 years na kasalan. Celebration, o paghahari, o enjoyment, o na-enjoy nila yan. Yun namang hindi lumago, dumaan sa 1,000 taon ng pagpapalago. Hindi ko gagamitin yung salitang na-enjoy nila yan. Pero ang pinakamaganda, lumago din naman. At pagkatapos niyan, wala nang hindi malago. At pasusukdulin na yung second stage ng bagong Jerusalem. Malaki ito. Malaki. Oo. At ihahanda ng Diyos ang isang bagong langit at bagong lupa. So ano ito? Ito ang asawang babae ni Kristo na makakasama niya sa buhay may asawa hanggang sa walang hanggan. So yan. Di ba? Yan yun. Okay, so magbasa ulit tayo. Amen. Okay, so sabi niya, okay, so basahin ko ulit sa inyo para at least, bagamat pinaliwanag ko, mas medyo mapalakas yung pagpapaliwanag. So in the kingdom of 1,000 years, the New Jerusalem will be composed only of the overcomers. Besides the overcomers, there will be a great number of immature saints. But after the 1,000-year kingdom, all the believers, will be matured. If we do not get matured in this age, we will be matured in the next age. Di ba? Linaw, di ba? So, hindi ko alam kung hindi nyo pa maintindihan ito. Okay, so, tuloy natin ang basa. The process of being matured in the next age, however, will be very severe. Oh, very severe. Maano ito? Mahirap. Maging mahirap ang panahon na yan sa mga hindi lumago. No. Ang Biblia kasi nagbibigay din ng paglalarawan. Bagamat hindi naman detail, nagbibigay siya ng paglalarawan. Sabi niya, ang lugar ng pagpapalago sa mga hindi lumago ay tinatawag na outer darkness. No, walang taong may gusto sa lugar ng darkness. Bakit outer siya? Kasi wala na siya sa kingdom. Nasa labas na siya. No, so, outer darkness. So, hindi magandang lugar ito. Di ba? Tapos sinabi niya, there shall be weeping and gnashing of teeth. Kaya sabi niya, severe na lugar ito. Severe ang pagdadaanan nila. Bakit merong weeping? Weeping. Ang weeping ay pananangis. Ang ingay niyan. Di ba? Nananangis. Kasi pag nananangis ang tao, usually, ito ay yung panahon ng pagkawala ng isang mahalagang bagay sa buhay nila. Nananangis. At nangangalit ang ngipin. Gnashing of teeth. Okay. At ito naman ay sumasagisag sa malaki at matinding panghihinayang. Na ibig sabihin, dapat nasa iyo pero naiwala mo. Kaya, you gnash your teeth. Sayang, sayang. Dapat. Naku, sayang na sayang ito.
So, ganun. How long? 1,000 years. So, yan yung sinasabi. Kung ito maiintindihan mo, pag naintindihan mo to, hinipo ka ng Espiritu ngayon, malaki ang magagawa nito sa buhay mo. Papalitan niya yung mga konsepto mo. Okay? At makikita mo na pwedeng i-work out na tayo ay mapabilang sa unang yugto ng bagong Jerusalem. Makasama si Kristo sa loob ng 1,000 taon bilang mga kasamang hari. Maghari sa loob ng 1,000 taon. Amen. So, yan yun. Okay. So, the process of being matured in the next age, however, will be very severe. Eventually, all the believers will join the overcomers to make the New Jerusalem larger than it was in the 1,000-year kingdom. So, siyempre, mas malaki na yan. Kumpara mo doon sa unang stage niya na ang nandoon lang ay yung mga overcomer. Okay, so ito ay lahat na. Mas malaki na ito. Amen. That will consummate and complete the New Jerusalem in full. So, in full na. Kasi wala namang believer na makakasa lake of fire eh. Kapag ikaw ay naging believer, wala ka ng portion sa lake of fire. Ang mailalagay sa lake of fire ay mga unbeliever. So, yun yung kanilang destiny. No? Pero lahat ng believer, ang kanyang final destination ay ang maging ang bagong Jerusalem. Kaya lang, nakakalungkot, hindi lahat magkakaroon ng portion doon sa unang stage ng bagong Jerusalem. Pero yung second, sure na yon. Kaya pagdating na second stage, makikita-kita na lahat. Ay, so 1,000 taon, hindi kita nakita, brother o sister, 1,000 years. So pwede mo sabihin, kumusta ba kayo? So ang unang nangumusta, yung sa outer darkness, kumusta ba dyan? Lahat ng magagandang kwento, pwedeng ikwento. O siya naman na nangumusta. Kumusta naman sa outer darkness, brother? Ay, nako, huwag mo lang itanong. Huwag mo lang itanong. Maraming luha. Amen. So, ito, sinasabi natin ng ganito, kagaang. Dahil sasabihin ko sa inyo, ang tindi ng pagkaseryoso nito mga bagay na ito. Huwag natin baliwalain. Kaya, blessed din tayo. Meron tayong ministry. Merong mga pagpapaalala. May pagpapaalala. Kaya, sasabihin mo, Brother Danny, ano bang dapat gawin namin? Anong dapat gawin? Church life ka, yan ang una mong gawin. Church life ka. At huwag kang aalis. No? Sabagat ang mga mandaraig, tinatawag mula sa church life. Kapag ikaw ay nasa church life, nasa tamang posisyon ka para maging isang mandaraig. Ano man ang hina natin, di ba? Makikita ninyo sa last part ng mga ecclesia lokal sa Book of Revelation. Sinasabi niya, He who overcomes, ang magtagumpay, ang maging mandaraig sa last part ng bawat church. May church na mahina. Pero binanggit pa din yan. He who overcomes. In-expose yung kahinaan at sinabi niya, he who overcomes. Ibig sabihin, daigin mo yung kahinaan na yan. Talunin mo siya. Di ba? You have lost your first love. Talunin mo ang pagkawala ng unang pag-ibig. Manaig ka, ibalik mo siya. Di ba? Sa ang linaw. Kaya, ang unang pwede mong gawin, manatili sa church life. Okay? At panatiliin ang pag-ibig mo sa Panginoon. Yun ang pinakamaganda. Amen. Kaya, year after year, pagkatapos ng 1 taon, andyan ka pa ba? Another year, andyan ka pa ba?
So, panatiliin natin yan. Amen. So, in eternity, the New Jerusalem will be the wife of Christ. Amen. On the wedding day, the wife is the bride. But after the wedding day, she's no longer the bride, but simply the wife. Okay. So, anong stage ang dapat mong madaanan? Both. Yung wife, sure na yon. Yung bride, okay, yun ang hindi sure. Hindi sure. Yun ang ating goal. Yung title niya, Preparation of the Bride, dapat personal mong isagawa. Personal mo siyang igawa. Yung isagawa, yung preparation, ay yung preparation ng sarili mo para maging bahagi ng bride. Amen. Okay. The New Jerusalem in eternity future will be with the addition of all the saints perfected for their maturity in the divine life through the discipline in the kingdom age. Amen. Ako, discipline pala yan. So, kanina sinasabi ko lang yung weeping and gnashing of teeth. Then sabi niya ngayon, it is a discipline. Bakit ka didisiplinahin ng Panginoon? Ibig sabihin, malaki ang pagkukulang mo sa panahon ng biyaya. Malaki ang pagkukulang mo. Kaya tatanggap ka ng disiplina. At ang disiplinang ito, unang-una, hindi ka makakapasok sa unang yugto ng bagong Jerusalem. Yan ay ang 1,000 years of kingdom na tinatawag ding 1,000 years of wedding feast. Mawawala yan. So yun yung una, na-deprive. Pangalawa, dadaan ka sa isang discipline. Isang matinding kapighatian. Where there shall be weeping and gnashing of teeth. Amen. So this will be the eternal, this will be the eternal expression to its fullest extent of the process triune God in, with, and to all the regenerated, transformed, and glorified tripartite saints in eternity. So, yan yung definition ng New Jerusalem. No? So, pagdating ng panahon ng pagpapasukdol, lahat na transforma, lahat na pawangis, lahat lumago sa buhay, lahat naging faithful na sa Panginoon, lahat umabot na, okay, sa wastong kagulangan at nakapasok sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ready na para mapasama sa final, okay, consummation of the New Jerusalem. So, magandang message to. So, pwede niyong pag-aralan at turo natin sa mga kapatid. Magbigay tayo ng mga babala. Okay? Magbisita tayo. Manalangin tayo. Okay? At kung may pagpapahalaga tayo sa iba, tutulungan din tayo ng Panginoon at kaaawaan niya upang tayo ay maging matagumpay para sa unang yugto ng bagong Jerusalem. Amen. Salamat, Panginoon, sa topic na ito na kung saan inihahanda mo ang kasintahang babae para sa darating na kasalan. Panginoon, salamat din. Pinakita mo sa amin. Tanging ang mga mandariig lamang, mga tao na may sapat na gulang ang magkakaroon ng bahagi sa unang yugto ng bagong Jerusalem. Panginoon, pasulungin mo kami sa panahon na ito upang kami ay sama-samang lumago at maging handa sa araw ng kasalan. Amen.